Hello guys, para sa mga nagtatanong paano kayo kikita ng pera sa Run Online. So si Run Online po ay isang MMORP game. Open world po ito. Pwede kayong makipaglaro sa mga friends nyo or sa family nyo para magkameron kayo ng party and mas mabilis kayo mag-level up and magpalakas. So dito naman sa game na to, episode 2 or episode 4, low rate server lang po siya. Ang max level lang natin dito kadalasan 150 ang max level. So nakadepende na po yan sa lalaruan nyo na server kung paano kayo kikita ng pera. So kadalasan ganito po ang way natin. So first, yung armor and weapon. Kasama na dito yung gold. So ang gagawin nyo, maglulure kayo ng mga monster. Ito yung pinaka mahinang map ha. Ito yung pinakaunang map. So dito mababa ang mga bigayan dito. So level 49 lang naman tayo. Sobrang baba pa ng level natin dito para nag-uumpisa pa lang tayo. Kaya nyo mag level 49 dito sa mga 3 oras sa paglalaro. Tapos pwede na kayo mag-farm. So ganun lang naman kasimple. So dito sa armor and weapon natin, ang gagawin nyo lang, kailangan nyo mag-lure and pumatay ng monster. May madadrop dyan na mga armor tapos weapon na pwede nating ibenta sa NPC. Pagka nabenta natin siya sa NPC, magkakameron tayo ng gold. Yung gold pwede nating ibenta sa ibang player para kumita tayo ng pera. So kadalasan 27 pesos ang 1 million na gold dito. Kaya nyo yan ipunin sa isang oras na paglalaro nyo. Kaya nyo mga 1 million dyan. Lalo na kung malakas na yung character nyo. Tapos yung mga armor and weapon, wag nyo basta-basta siyang ibebenta sa NPC. Ang gawin nyo po, tignan nyo yung stats niya, lalo na kung nakuha nyo siya sa mga higher level map. Kadalasan may value yan sa marketplace and pwede nyo siyang ibenta sa ibang player via Gcash or Gold. So ang second way naman natin dito is yung refines. So yung refines naman, nakukuha natin siya kahit low level ka, pwede ka mag-farm ng refines katulad po nitong natin. First video natin na pinakita ko sa inyo na nakukuha tayo ng mga refines. And ito po ay nabebenta natin via Gold or Gcash pag naipon natin siya. So, ang market value nito kadalasan 220,000. Ang bilis natin makaka1 million kung ito yung ipa-farm nyo. And makakakuha naman kayo nyan kahit hindi naman kayo malakas. So, hindi nyo naman kailangan laging maging malakas para maging farmer kayo dito sa Run Online. Pero syempre, recommend siya na magpalakas kayo kasi mas maganda yung mga drop pag sa labas kayo ng map nag-farm. So, dito kasi ito yung pinakaloob ng campus, mababa yung mga bigayan dito. So parang isipin nyo na lang, parang itong map na to ay beginner village. So para sa pangatlong way naman natin, ito naman yung BIP or boosting na tinatawag. So dito may mga party kayo, pag malakas ka na, ito naman ay kailangan maging malakas ka. Pagka malakas ka na, pwede ka mag-boost ng ibang player or tulungan silang magpa-level. Ang gagawin mo dyan, ipaparty mo sila. Ikaw yung papatay ng monster tapos sila tambay lang or susunod lang sa'yo. So yun naman, ang payment naman doon, nakadepende na po sa usapan nyo. So minsan, mga 30 pesos, isang oras. So tutulungan mo lang sila magpa-level, parang binabayaran ka nila per hour. Tapos syempre, ang kagandahan doon, lahat pa ng loot sa'yo mapupunta. So parang nagpa-farm ka lang in the same way, meron ka ng sure na kikitain. So kadalasan yun talaga yung pinaka gusto ng mga booster kasi yun talaga yung pinakamalaking way para kumita ka ng pera. Kaso kailangan malakas yung character mo, tapos syempre kailangan marami nagpapa-level. So kung walang masyadong player dun sa nilalaruan mo, walang nagpapa-level, so wala kang makikitain dun sa boosting. And para sa huling way para kumita tayo ng pera dito sa Run Online, pwede tayo mag-buy and sell dito sa marketplace nila. So pwede tayong bumili ng mga alam natin na mura lang natin siyang nakuha pero mahal natin siyang mabebenta sa ibang player. So kadalasan yung mga refines yung pwede nyong bilhin dyan. Pag bumaba siya ng mga 200,000, pwede nyo siyang bilhin and ibenta siya ng 210 or 220,000. So ito po yung mga refines yan. So nagagamit natin yung pang plus ng mga weapon natin or armor. Tapos yun nga, pwede din tayong bumili sa item shop natin. So pwede tayong mag-donate dito ng totoong pera natin and bumili tayo ng mga item na tradable ha. Tignan nyo muna kung tradable siya. Pag tradable siya, pwede natin siyang ibenta sa ibang player. So katulad dito, maraming mga nagbebenta dyan, yan mga pet food. So binibili nila yan sa item shop. Tapos ayun nga, binebenta nila yan sa marketplace. Para nagkakameron sila ng gold. Tubong lugaw baga. Kumbaga, kung magkano yung value, wag palugi ha, laging kung magkano yung value ng gold, tapos dun mo siya kukumputin kasama yung income mo. So, ayun lang naman, kung meron akong mga hindi nasama dito, pwede nyo siyang i-comment below. Pero ito yung mga way para kumita tayo sa mga low rate server na pwede nyong laruan.